Kastila ay hindi kailanman magiging wikang pabansa! Umaga ng Disyembre nang maglayag ang Bapor Tabo patungong Laguna. Sakay ang napakaraming pasahero habang binabagtas ang paliko-likong ilog Pasig. Ang baga naman ang vapor na ito. Hay! Ano ba namang maliliit na bangkang iyon? Mga sagabal sa daanan, pati mga Indyo. Dito naglalabat naliligo. Mga pesteng Indyo. Kapitan, bakit napakainawan ng takbo ng vapor na ito? Hindi ba pwedeng bilisan? Kapag bumilis pa ay sasadsad tayo sa malayong iyon, senyora. Ang ilog Pasig ay masyadong paliko-liko. Dapat ito ay tuwid. Dahil dito, mabagal ang pag-usad ng vapor. Mangyari man ay 2 lang miles na lawa sa lupaing ito. Madali lang yan. Simulan natin ang pagbubukas ng isang kanal na siyang magsisilbing ilog at sarhan natin ang dating ilog Pasig. O diba, simple lang. Isang magandang plano ang iyong naisip, Ginoong Simon. Ipagpaumanin ninyo, Senyor Simon, ngunit hindi ako sumasang-ayon. Tila yata masyadong magastos at mapaminsala ang iyong panukala. E di, sumira kung kailangan. At saan naman kukunin ang salaping ibabayad sa mga manggagawa? Hindi na kailangan, Don Custodio, sapagkat ang mga bilanggo ang magtatrabaho at hindi sila babayaran. Ngunit hindi sapat ang kanilang bilang, Senyor Simon. Kung gayon, hayaan ang mga tao, ang mga matanda, ang mga bata, para ito sa bayan, di ba? Ngunit, Senyor Simon, ang panukalang yan ay maaaring magtutulot ng kaguluhan. Kaguluhan? Naghimagsik ba ang mga taga-Ehipto noong sila ay nagawa ng mga piramides? Hindi mga taga-Ehipto ang kakaharapin ninyo. At ang mga taong ito ay minsan naging-magsikat na obligahin sila magbuhat ng malalaking troso para maggumawa ng isang malaking bato. Ano pa ang halaga ng panumpailing kung mag-aaklas din ang mga tao? Isang Indio-Ingles! Alam mo, Don Custodio, nakilala siya ng Kapitan General sa Havana. At sa aking palagay, pinahiram niya ito ng pera. Kaya siya pinahintulutan magpayaman sa pagbibenta ng mga halahas na maaaring hindi totoo. Napakawalang utang na loob matapos pirahan ng mga Indio. Hoy! Hay, gaya pa rin ng dati si Kapitan Tiago. Ayaw magpagamot. Kaya pinunta ko siya sa San Diego. Ngunit, mas naisip pa pag-isa upang malayo siya sa paggamit niya ng opyo. Tunay ang sarap ng modernong panahon ng opyo. Kamusta naman pala ang mukha ninyong magpatatag na akademya ng Wikang Kastila? Nasisiguro ako hindi ito matutuloy. May isa sa katuparan po, senyor, na ako sa amin si Padre Eri na niregalohan namin ang isang pares ng kastanyang kabayo. Siya ay makikapagkita sa Kapitan General. Hindi yun mahalaga. Sasalungat pa rin sinyo si Padre Sibayla. Ay, hayaan niyo siyang sumalunga. Nandito po siya ngayon sa Bapor dahil magtutungo siya sa Los Baños kung saan naroon ang Kapitan General. Nauunawaan ko. Pero saan naman kayo kukuha ng pondo? Mayroon din kami, senyor. Bawat estudyante ay mag-aambag ng ₱1. Subalit, paano ang mga profesor? Mayroon na rin po, kalahati po sa kanila ay mga Pilipino at kalahati naman po ay mga Kastila. At ang mga gusali? Si Macaraig, ang mayamang si Macaraig ay pinahintulutan kaming gamitin isa sa mga kanyang bahay. Kung sa bagay, di naman pala ganoon kasama ang inyong mga panukala. Kung ang mga kabataan natin na hindi matuto ng Latin ay hayaan natin sila matuto man lamang ng Kastila. Yan ang patunay kung bakit paurong ang ating pag-usap. Hay! Tingnan mo ang itong mga matatanda. Lagi na lang nakikita ang mga hadlang sa lahat ng bagay. Mas mapapansin pa nila ang kakulangan kaysa sa kabutihan nito. At nais nilang maging maayos sa lahat ng bagay. Ay, naku. Tiyak na magkakasundo sila ng iyong tiyo sa ganyang usapan. May iba lamang. Ano nga pala ang sabi ng iyong tiyo tungkol kay Paulita? Pinaaral niya ako tungkol sa pag-aasawa. Sinabi ko sa kanya na walang katulad si Paulita ng ibig-ibig, edukada at isang ulila dito sa Maynila. Tama ka, Isagani. Siya ay maganda, matalino, mayaman, at walang kapintasan.
Maliban na lang siguro sa kanyang tiyang mapangutya. Alam mo ba na nakiusap siyang hanapin ko ang kanyang asawa? Si Doña Victorina? At nangako pa para naman panatiling inyong kasintahan? Natural. Pero ang problema ay natatago ang kanyang asawa sa bahay ng aking tiyo. Tila nagkakatuwaan kayo. Mari ba akong sumali sa inyo? Siyempre naman po, Senyor Simon. Kamusta na Basilio? Bakasyon na ba kayo? Kamusta naman ang buhay niyo sa lalawigan? Bakit po, Senyor? Hindi ba kayo pamilyar dito? Paano kung malalaman kung hindi pa ako nakapunta doon? Kasabihan ko lamang na ang mga tao doon ay nakakahila. Hindi sila bumibili ng mga lahas. Hindi kami bumibili sapagkat hindi naman namin ito kailangan. Kayong magalit binata. Siya nga palang halikayo at samahan ko sa pag-inom para sa kaunlaran ng iyong lalawigan. Maraming salamat po, Senyor Simon. Ngunit, hindi kami umiinom ng alak. Hindi mo mingo? Ang sebesa ay mainam sa katawan. Ayon kay Padre Camora, masama raw ang pagkakilang po mo. Alam namin na ang tawag sa aming mga Pilipino ay tubig at sila namang mga Kastila ay apoy. Alam sana ng lahat na ang nilunod ng tubig ang alak o serbesa at pinapatay ang apoy. Kapag pinahitan na ito ang tubig, ito ay naging singaw. Kapag ginambalan naman, naging dagat na minsan nagwasak sa sangkatuhan at gumimbara sa buong mundo. Ganoon ba? At kailan naman mangyayari ang kapabalaghang ito? Hindi ito kapabalagan, senyor, kundi batas ng kalikasan. Bueno, perdoname. Samantala, inumin ko ang aking serbesa. Ano ba nangyari sa iyo? Alam mo ba na si Simon ay isa sa mga pinakamatayang na kaibigan at nagpapayo ng Kapilang General? Talaga? Totoo bang sinasabi mo? Iyon ang narinig ko kay Padre Irene na pumupuri sa kanya kapag nakaharap at nagsasalita naman ng masama pag nakatalikod. Siya nga pala, Kapitan. Alam ba ninyo kung saang bahagi ng lawa namatay ang isang nangangalang Guevara, Navarra, o Ibarra ba yun? Ay oo, saan Kapitan? Maaari bang may naiwang mga baka sa katubigan? Tumingin kayo roon. Ayon sa nagandaan ng pagtulis ng mapagganto ni Ibarra na napapalibutan na siya ng mga gwardya, tumalon siya mula sa bangka malapit sa kinabukasan. Pagkatapos ay lumungoy siya ng distansya mahigit sa 2 milya. Pinaumulanan siya ng bala tuwing aangat ang ulo sa paghinga. Sa mas malayo pa ay nawala na ito sa paligid ng mga pulis at sa kaunti pang distansya. Malapit na baybayin, nakita nila ang tubig na nagkulay dugo na. Ngayon ay eksaktong 13 taon na ang nagkalipas ng maganap yun. At ang bangkay niya? At ang kanyang ama? Di ba pilibustero rin siya? Isang rebelde? Di ba? Ano sabi? Sariwa pa sa alaala ni Tandang Selo ang pagkalinga niya kay Basilio. Bagamat pumuti na ang kanyang buhok, gumanda na ang kanilang pamumuhay, kaya't hindi na siya nangangahoy tulad ng dati. Otales, nandito ka na pala. Kaya naman na magbayad ng mataas na buwis. At pagkano naman yan? 200 piso. Ano? Sinasabi mo babayad ako ng bukod sa sarili kong lupa? At ano ngayon? 200 piso? Napakalaki naman yan! Dahil sa pagbayad mo ng buwis, betunayan mo na walang karapatan ka sa lupang ito. Amin ang lupang ito! Sobra na talaga ang mga Crowley na yan. Oh, anak. Bakit? Anong nangyari? Yung mga Crowley iyan, nais akong pagbayarin ng 200 piso. Noon ay 30 piso lamang. Tapos naging 50 piso. Ngunit ngayon ay napakalaki na. Nasaan ang katarungan dito? Anak, magpasensya ka na hanggat kaya mo. Huwag kang nang sumuko ng basta-basta. Hindi! Sumusobra na sila. Magre-rebelde ako at hindi ako magbabayad ng kahit isang sentimo. At isusuko ko lamang ang lupain ito sa kung sino man magdidilig ng kanyang dugo dito. Natalo si Cabezang Tales laban sa mga Praile, ngunit umapila siya laban dito.
Dinala niya ang kanyang baril at nagpatrolya sa paligid ng lupain. Ipinag-utos ng Kapitan General na ipagbawal ang pagdala ng baril at kukumpiskahin ang mga ito sa sinumang magtangkang lumabag sa kautusan. Isinuko naman ni Tales ang kanyang baril ngunit nagdala pa rin siya ng itak. Isang araw ay nahuli si Tales ng mga tulisan at natalo siya laban sa mga ito. Huli! Pasok po, pasok! Ayaw niyo po na kayo. Hindi na, madali lang yung sasabihin ko. Ano po ba yung maglilingkod ko sa inyo? Nabalitaan ko ang inyong isinapit, kaya papautangin ko kayo. Pero sa isang kondisyon. Talaga po? Ano naman po yun? Maninilbihan ka sa amin bilang isang katulong. Po? Katulong po? Magsisimula ka bukas. Entiendes? Sige po. Maraming salamat po. Sinamantala ko ng pagkakataon upang dalawin ka rito aking ina. Dahil bukas, ay patungo na ako sa bahay ni Kapitan Tales. Kamusta na po, ina? Nangungulila na ako sa inyo yung Crispin. 13 taon na pala ang nakakaraan magmula na mawala kayo. Pero sariwa pa rin ang lahat. Napakatagal na, ngunit ramdam na ramdam at naaalala ko pa rin ang sakit na dulot ng kahapon. Napakalaki ng pasasalamat ko sa lalaking tumulong sa akin para kayo ilibing. Bigyan niya ako ng salapi at tumungo ako sa Manila. Si Kapitan Tiago ang kumupkop at nagpapaaral sa akin hanggang ngayon. Talang-tanda ko po noong ako ay bago pa sa Maynila at nagsimulang mag-aral. Nilayuan nila ako dahil sa aking kasuotan at inakala na ako ay walang anak. Ngunit ako ay nagpursigi sa pag-aaral at pinatunayang ako ay palaban. Malapit na akong magtapos sa aking pag-aaral at ng medisina at ako ay makukuha ng pinakamataas na karangalan sa aming paaralan. Sana nga lang ay narito kayo ngayon upang tunghayan ang aking tagumpay. Paalis na sana si Basilio nang may nakita siyang liwanag sa gitna ng mga puno at nakarinig ng mga kaluskos ng mga paa. Nakakita si Basilio ng anino sa gitna ng puok na iyon at mabilis na nagmarcha patungo sa kanyang kinatatayan. Maaari ko ba kayong matulungan, Ginoo? Anong ginagawa mo dito? Kung nagugunita, 13 taon na ang lumipas magmula mang tayong maunang magkita sa mismong gubat na ito. Kung hindi ako magkakamali, kayo po ang taong nag-alay sa akin ng tulong upang mailibing ang aking ina. At sino ba ako sa tingin mo? Sa tingin ko po ay isa kayong napakadakilang tao. Isang taong inakala ng marami maliban sa akin. Napatay na. At ang iyong kasawian ay labis kong naramdam. Basilio, isang napakalaking lihim ang iyong natuklasan. Kapag ito ay nabunyag, ang masisira ang aking plano para sa pagkiganti. Kung ganon, ay nagkakamali pala ako sa pagkilala ko sa iyo. Totoong ako ay naparito upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. At hindi ko akalaing ang lason ay lubusan na kumalat sa lipunan. At ultimo mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpalipin, at hindi pinakikinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa wika Kastila ay maaaring makapag-isa sa buong bansa. Malaking pagkakamali. Ang wikang Kastila ay hindi kailanman magiging wikang pabansa. Mali ang iyong iniisip, Ginoo. Ginoo, ako ay may mga pangarap din. Gusto kong makapagtapos at maging isang ganap na doktor. At ano? Anong iyong mapapala kapag ikaw ay nakapagtapos? Magkikita mo bang malayang iyong bayan? Magkikita mo bang masayang kapwa mo Pilipino? Kaya ko ba silang ipaglaban na ako mismo ay wala? Wala naman ako makukuha sa paghihiganti. Kung mabago ang iyong pasya, ay puntahan mo lamang ako sa aking bahay sa eskolta. Gabi na, umuwi ka na sa inyo, Basilio. Tama kaya ang aking ginawa? Wala kaya siyang tiwala sa akin at nagpaplano ng kanyang sariling paghihiganti? Bahala! Mamang tayo mahina, matitira ang lakas. Konting tiis na lang, malapit na akong magtagumpay. Konting tiis na lang. Nagising si Huli ng umagang iyon na punong-puno ng pag-asa at pilit na may himalang ipagkakaloob ang mahal na berhen. Madali siyang nagbangon at nagdasal ng taimtim.
dapat ko na rin siguro kalimutan si Basilio. Sapagkat ang isang taong may mataas na pinag-aralan ay malabo na tuparin ang kanyang pangakong pagpapakasal sa isang babaeng katulong lamang. O mahal na Birhen, kung hindi niyo po ako matutulungan sa aking ama, sana po magpadala na lamang kayo ng 250 piso. Alam ko pong hinihili ko sa inyo ay masyadong malabo. Ngunit alam ko rin po na hindi ito malaking abala sa ina ng Diyos. Kayo na po ang bahala sa akin. Gabayan niyo po siya kung saan man siya naruroon ngayon. Amen. Hindi dumating ang himala. Walang ibang nakita si Huli sa altar, kundi ang sulat ng amang humihingi ng 500 piso para siya ay matubos. Wala. Tuluyan na nga siguro naging masama ang kapalaran para sa akin. Himala na mahal na Birhen, ang tanging kong pag-asa para ako ay makaligtas sa pagiging katulong ay nawala na. Ano po, Lolo? Maya-maya po ay alis na ako. Kailangan po ba ako painilang kay Hermana Pensya? Wala na po ibang paraan, Inko. Kahit lumusot sa butas ng karayo, gagawin ko, miligtas lamang po ang aking ama mula sa mga tulisan. Pwede naman siguro. Pero, naisala ko na po ang lahat ng aking mga alahas, maliban na lamang sa agnos na ibinigay sa akin ni Basilio. Pero kulang pa rin po. Kung kayo mag-alala, Lolo, magiging maayos po ang kalagayan ko roon. Sabi na rin po kay Ama, balik niya, na ako'y punta na sa eskwela at marunong ang aking amo salita ng Pilipinas nila. At alam niyo po, hindi po kayo makakatagpo ng ganong kamurang paaralan. Naku ako. Nagbiro ka pa. Ingatan mo lang sa ulit mo. Palaging tatandaan. Mahal na mahal kita. Hinirang lamang ko pang samsamin ang mga armas na mga tulisan na may hawak sa ama ni Huli. Hindi ko kasalanan ang pagdukot kay Cabezang Tales. Wala akong kasalanan. Sinabi ko lamang ng armas sa mga tulisan. Kahit pa alam ko kapag magkakasumpaan ang mga ito at ang mga Guardia Civil, walang duda na manlalagay sa kapamakan si Cabezang Tales. Basta, wala akong kasalanan. Si Tandang Selo ang dapat sisihin. Hindi kasi niya tinuturuan ang anak na magdasal. Kaya ayun, pinarusahan siya ng Diyos. At ikaw naman, Huli, kay dalagang mong babae, hindi ka marunong magdasal. Siguro nga pinadala ka ng pamilya mo sa akin para maturuan kitang magdasal. O ayun, basahin mo ang libro ni Tandang Basyo ng 50 beses para matuto ka. Sa wakas, nakalaya na rin ako. Ha? Anong ginagawa nila sa lupa ko? Ang mga walang hiyang iyon. Yun na, ang bagong magmay-ari ng lupang ito. Kinuha na nila ang lahat sa akin. Hindi. Hindi. Isang panaginip lamang ito. Hindi mawawala ang pinaghirapan ko. Si Simon ay nasa baryo Sagpung na may bitbit na mga baol na naglalaman ng mga alahas. Sa gitna ng karalitaan ay hindi naman nakalimutan ni Cabezang Tales ang nakasanayang tradisyon ng mga Pilipino, ang pagiging malugod na pagtanggap sa mga bisita. O Tales, magandang araw! Magandang araw rin po, Sr. Simon. Mahal na Ginoo, maaari ko bang gamitin ang iyong lugar para sa aking pakikipagkalakalan? Siyempre naman, isa pong karangalan ang makasama kayo dito sa aming tahanan. Maaari po kayong manatili rito hanggat sa gusto ninyo. Maraming salamat, mahal na Ginoo. Subalit, sapat kaya ang aking revolver para protektahan ang aking sarili? Nabalitaan ko kasi ang maraming tulisan ng kalat dito. Mayroon silang mga armas na kaya pumutok ng malayo.
Ang revolver na ito ay hindi pang malapitan. Tingnan nyo. Unti-unti nang dumating ang ilang tauhan sa bahay ni Cabezang Tales sa balitang naroon ang mag-aalahas. Si Kapitan Basilio, Hermana Tika at ang anak na si Sinang ay handang gumastos ng hindi bababa sa 3,000 piso. Si Hermana Penchang ay dumating rin upang bumili ng singsing na gawa sa diamante para ipangregalo sa Birhen ng Antipolo na kanyang ipinangako sa kanyang panata. Diyos ko, ang babaeng niyon, hindi man lang marunong magdasal. Kaya ayon, pinabasa ko ng akta ni Tandang Basyo ng 50 beses. Hindi pa rin natuto. Sino? Sino bang iyong tinutukoy? Sino ba? E di si Huli. Kaawa-awang Huli. Siguro nga, pinaubaya siya sa akin ng Diyos para mapabalik ko siya sa Diyos. Maupo na kayo. Handa po magbayad ng aking ama ng hindi higit sa 3,000 para lamang sa mga alahas ng aming bibilhin. Nais kong bilhin ang inyong antigong alahas. Sige, mamimili lamang kayo sa aking mga lahas. Nais kong bumili ng singsing na may mga diamante. Ito ay iaalay ko sa Birhen ng Antipolo para sa aking panata. At magkano naman ang singsing na ito? 2,000 po. Napakamahal naman ang singsing na ito. At ikaw naman, Cabezang Tales. Wala ka bang gustong ipagbili sa akin? Ang relikaryo may brilyante ng aking kaibigang nagmoha. Gusto ko yan. Magkano ba yan? Gusto ko po sana ipagbili ito sa inyo sa halaga ng 500 piso. Ngunit nais ko po muna hingin ang pahintulot ng aking anak. Sige, bibigyan kita ng panahon upang pag-isipan ng iyong desisyon. Napuno ng galit at suklam si Cabezang Tales nang makita niya iba na ang nagmamay-ari ng kanyang lupa. Kinabukasan, 3 pagpatay ang napabalita. Una ay si Padre Clemente na administrador ng lupa ng simbahan, ang bagong may-ari ng lupa at ang kanyang asawa na nalaslas ang lalamunan at pinuno ng lupa ang bibig. Patawarin niyo ako, Ginoo, kung nagawa ko man kayong pagnakawan. At bilang kapalit ng inyong revolver, iniwan ko ang laket ng inyong ninanais. Kinailangan ko ng armas upang umanib sa mga tulisan. Napayuhan ko kayong huwag na magpatuloy sapagkat kapag kayo'y bumagsak sa aming mga kamay, ay hindi namin kayo ituring na panauhin at hihingan namin kayo ng malaking tubos. Natagpuan ko na ang taong aking hinahanap. Mapangahas, ngunit lalong mabuti. Marunong siyang tumupad ng kanyang pangako.